Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, ilang transport groups ang nagsama-sama upang umpisahan ngayong araw ang 2-week strike bilang pagtutol sa nalalapit na consolidation deadline para i-phase out ang traditional jeepneys sa bansa. Nagtipon-tipon ngayong araw sa Monumento Circle ang ilang operator at driver mula sa iba't ibang transport groups gaya ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDJODAP at Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO, Manibela at Piston para magprotesta at ibasura ang PUV modernization program ng pamahalaan. Kasunod ito ng nabigong pakikipag-usap ng grupong Piston sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang ipabatid sa gobyerno ang hinaing nitong libo-libong tsoper ang mawawalan ng hanap buhay kung itutuloy ang naturang programa. Ayon kay Manibela President Marval Buena, nasa 50,000 jeepney units maliban sa UV Express units ang nangangambang tumigil sa pagbiyahe sakaling magtuloy ang pagmodernisa ng traditional jeepneys na aabot sa 2 milyong halaga ang magagastos para rito. Bungsod ng unang araw ng strike, maraming commuter ang naapektuhan ng tigil pasada, partikular sa mga lugar na nasa National Capital Region o NCR. Magtutuloy ito hanggang sa December 31, ang huling araw ng franchise consolidation ng PUV operators at drivers. Nitong nagdaang linggo lamang nang magbaba ang LTFRB ng Memorandum Circular No. 2023-051 at hindi pa hihintulutang bumiyahe ang unconsolidated transport service entities at ituturing na wala ng bisa ang registration nito bilang PUV simula January 1, 2024. Matatanggap na ng mga kwalipikadong manggagawa ng Department of Education o DepEd kabilang ang nasa 900,000 na mga guro sa pampublikong paaralan ang kanilang Special Recognition Incentive o SRI simula bukas December 19. Sa inilabas na memorandum ng kagawaran ngayong araw, mag-uumpisa ang pagproseso ng bawat school division offices para sa karagdagang benepisyong matatanggap ng DepEd employees, kasunod din ang pamamahagi ng SRI bukas na nagkakahalaga ng 18,000 pesos cash. Alinsunod ito sa ibinabang Administrative Order No. 12 mula sa Office of the President nitong December 12 at magbibigay ito ng hindi lalagpas sa 20,000 SRI sa mga empleyado ng gobyerno, kabilang narito ang mga guro para sa naging kontribusyon nila sa nation building sa taong ito. Samantala, exempted sa cash-only mode ang mga guro na nasa far-flung areas at idadaan na lamang ito sa kanilang ATM payroll accounts. Magpapatupad ang ilang kumpanya ng langis ng iba't ibang price adjustment sa presyo simula bukas December 19. Magkakaroon ng kaunting pagbaba sa presyo ng kerosene sa halagang 85 centavos bawat litro sa kumpanyang Shell, Clean Fuel at Sea Oil, habang magtataas naman sila ng 10 centavos per liter sa presyo ng diesel. Samantala, hindi naman magkakaroon ng pagbabago sa presyo ng gasolina. Ang nasabing price adjustments ay mag-uumpisa bandang alas 6 ng umaga bukas para sa Shell at Sea Oil companies at susundan ito ng Clean Fuel bandang alas 4 ng hapon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.